Hi, hello ka-coach! Bago tayo magkwentuhan sa mga nakaraan natin, mga experience natin, ay hayaan nyo na mo akong makiusap na paki-like, paki-follow sa aking channel, no? TV Bossly Vlogs. Ah, Pakipindot ang kulay pula at aking i-upload din ito natin sa Facebook page sa Angga TV Vlogs na kasi magkaiba ang name nila dahil magkaiba ang kwento, yung experience, no? So, at nung matawa lang pag maalala ko yung experience ko, 2004, nag-start na ako ng negosyo, no? So, 2028 na tayo ngayon, ilang taon na, no? Pero hindi pa nangyari sa atin yung tinatawag na financial freedom, no? So, nung 2004 to 2006, nag-buy and sell na ako ng cellphone sa Green Hills, San Juan, sa May Bira Mall. So, doon, ang isip ko, mag-business, magkapera. So, nung nasunog yung Bira Mall, nawala lahat. So, failure, no? At nagkaroon ako ng pagkakataon, no? Bumangon ako ulit. Sa madaling salita, nagbi-business ako ng ng papautang ng pera sa Sampaloc, Manila naman. So, dumating sa punto, okay na sana, sabi ko. Sabi ko pa nga sa isip ko na bakit itong mga tao ay nagbibinta ng mga produkto, gawin namang pera. So, yung lending, pera na yun, hindi nabubulok ang mga produkto. So, yun kasi yung isip ko noon. Yun mga maling mga mindset. So, nung nagbumang negosyo natin sa Sampaloc, nagtayo pa ako ng branch sa sa Bulacan, papautang tayo ng pera, pero nalulung tayo sa hindi magandang bisyo. So, nagkaganon. So, nagda-down ulit. So, laging da-down. So, sa madaling salita, nagkaroon ta ng mga kaibigan na na bad influence sa atin. So, da-down na, babagsak na naman. So, bumangon tayo ulit. So, bakit kaya nangyari yun? Dumating pa sa punto na wala yung memories ko. So, nung nakabangon ako ulit, nag-business naman ako ng buy and sell sa Isitan Recto. Nung panahon ni Yorme, nagkaroon ng pasara sa buong Isitan. Nung nagalit pag ako ato ni Yorme. No, kasi pinasara niya, hindi siya ng permit na dahil yung parang buong Isitan, wala pa lang, hindi nag-renew ng business permit. Temporary niya, close niya. Ang problema, ang third floor, hindi na talaga niya binalik. Totally, close na niya kasi yung pala, yung mga buy and sell na cellphone doon, maganda yung takbo ng business ko doon kasi nagpapautan ako ng pera, bumalik yung business ko, buy and sell sa panahon ng Biramol ko, so na doble. So, ginawa ko, ay nag-rent ako ng pisto, tapos pinarentahan ko din sa mga nagbibinta ng cellphone, tapos pinapautak ko ng pera. So nagkaroon problema man, ito namang senior, pinasara niya, so nawala naman ang mga koleksyon. Tapos ang bayan sila, sira na naman. So hindi naman natin masingil ang mga pisto dahil sinasara. So aburido, dumating sa punto. Ito, malupit. Nagkaroon ng pandemic, so nagtayo tayo ng para bumangon ako ulit, so nagtayo ako ng tindahan sa ilalim ng M. Lolier sa Bulacan. Mga kasi pinasara niya. So nagpatay naman na tayo ng ukay-ukayan. May ukay-ukayan tayo, mga grocery, kainan doon sa Bulacan naman. May kuwayan, mayroon pa tayong tinayod doon na para tayong sa tabinan talaga ng M. Lolier. So, nagkaroon, bumalik naman sa bisyo, nalulong naman. So, ayan ang nangyayari. So,
hanggang dumating sa punto, nag-lose ang memories natin, nawala na tayo sa Kurila, bumangon ulit. So, negosyo ulit, lilinding ulit. Okay na, takbo. Yan. So, nung i-apply na sana natin sa, yung lending natin, apply natin ng legal, nagkaroon dito ng pandemic. So, total close. 2020. No? Ang pandemic, 2020, yon 1999, na yun, nag-umpisa. Isang taon yun. So, ang nangyari, nagka-close. Dahil bakit? Pira-pira lang. Mahirap pag pira-pira. Yung hindi mo pa mahanap yung purpose, no? No? Yun bakit? Nung hindi ako masaya, kuha ng pera, maubos lang, ubos, wala. Parang walang papatunguhan yung buhay mo. Yung nag-lose yung memory ko, doon po nagkaroon ng parang connection yung buhay ko. Na bawat tao palang isinilang sa mundong ito ay may purpose. Na madaling salita, na nung pandemic, umuwi na ako dito sa Mindanao. Wala, zero. So, anong gagawin natin? Nakilala ko si YouTube. Ito, nag-open sa akin ng bagong opportunity. So, nag-monetize sa madaling salita. Kumita. So magaling tayo yung bumangon at tumayo, magsasara business, babangon ulit. Magaling tayo doon. So, ngayon, nag-monetize. Napagbigyan ako ng chance ni YouTube na magkaroon ng bagong kapital. So, ngayon, ginawa ko, yung sahod ko sa YouTube, tinitingnan ko kung anong magagandang negosyo ang gagawin ko. So, nagkakaroon po ako ng clothing business. Sa una parang printing. So ngayon, pauna-una, 2 lang kami. Tapos naging 3. Dumami yung community kung maraming nag-orders. Sa madaling salita, nag-umpisa kami 4 katao, no? At 4, si Jargon, si Janilo, si GR, ug ako. 4. So yung 4 na tao na yan, dito nag-start ng coach. The brand ko. So, pagkatapos yon, hindi natin mamalayan pala, no? Na ito'y palawak ng palawak. So, nag-start ako sa bahay. So, 2020 to 2021, dahil wala akong alam sa printing, anong gamit ng mga machine, 4 kaming nag-aaral. Yan. 2021. So, lahat ng kita ko sa YouTube, nag-trial error kami para ma-perfect ang mga print. Kung malala mo, ang pangit ang mga print, pinakauna, hindi ko talaga ito ninano. Hindi yung unang print namin. So, sarap ikwento, no? So, ngayon, matapos mahaba yung vlog na to, abangan na sikan vlog natin, kwento, para ipapatuloy natin itong vlog natin. So, pakipalo na lang ito. Ano na ito? So, nagkaroon po siya ng tailoring, nag-expand, at saka nagkaroon po siya ng manufacture. Factory na tayo ngayon. So, ayun po. So, ang kwento ng coach. So, aabangan nyo sa second video. Okay? Maraming salamat. Mahal ko.